Mga sangkay, alamin po natin ang balita tungkol po doon sa China na mukhang may natagpuan daw pong malaking artificial island na tila baga ito po ay kampo doon sa may West Philippine Sea. Okay guys, magandang oras po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin itong napakahalagang impormasyon na sumabog po dito sa ating bansa at malamang sa malamang ibabalita po sa international, no? Itong malaking artificial island ng mga Chinese na tila sinasabi po ng mga nakakita na ito daw po ay isang base militar na nasa may West Philippine Sea po ito. Pag-usapan mo natin yan, but anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube, mga sangkay. Kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito yung balita. Artificial island ng China sa Subi Reef. Mistula daw pong isang base militar. Sa West Philippine Sea naman, nababahala ang mga otoridad sa itinayong artificial island ng China, hindi kalayuan sa Pag-asa Island. Live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, gaano ba kalawak yung sinasabing artificial island malapit sa ating Pag-asa Island? Julius, mistulang air and naval base na ngayon ng China ang artificial island nito sa Subi Reef na halos katapat lang ng Pag-asa Island. May malawak na runway, seaport at malalaking gusali na itinayo sa gitna ng dagat. Grabe, no? So, ganyang katindi mga sangkay. Nasa tapat mismo. So, kung magkakaroon ng digmaan, ibig sabihin, mas malapit po yung area nila mga sangkay ng pag-atake kung sakaling mangyayari nga po itong digmaan. Mula sa Pag-asa Island, ang pinakamalaking okupadong isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Lumipad kami sakay ng eroplano ng BIFAR patungo sa Subi o Zamora Reef. Ayan na. Hindi pa man nakakalayo ang sinakyan naming eroplano. Dose-dosena ng Chinese Maritime Militia vessels Grabe, no? ang unang bumungad sa amin. Makalipas ang halos 10 minuto, naaninag na namin ang Subi Reef. Ayan na nga po. Ito yon mga sangkay. Ito yung sinasabi po nila. Makikita nyo, may mga tower mga sangkay na pwedeng ginagamit po ito ng mga militar malapit po sa atin. No? At medyo malawak mga sangkay. May runway pa po ng eroplano. Mula sa dating kumpol ng mga bato at bahura na nakalubog sa dagat noong 2012, malaki na ang pinagbago nito. Yan, no? Tingnan nyo naman yan mga sangkay. Ito ay bukod pa sa isang nadiskubre, nakaraan lamang, noon na isang napakalaking artificial island ng China doon sa South China Sea. So ito mga sangkay, ito mismo ay nasa tapat, no, ng ating teritoryo. Ganyan po kalala itong ginagawa ngayon ng China dito sa atin, mga sangkay. Ewan ko lang kung ano ba ang kanilang plano dito. Ito ba ay gagamitin nila sa pagsalakay kung sakali? Mula nang simulan ng China ang reclamation noong 2014. 100 feet above sea level tayo at mula nga sa sinasakyan nating aircraft, itong BIFAR, ay tanaw natin yung malasyudad na artificial island na itinayo ng China sa Subi o Zamora Reef. May mga nagtataasan ng gusali. Grabe. Tingnan nyo naman yung mga gusali na yan, mga sangkay. Iyanin mo yung base militar talaga eh. Kung titingnan po natin, di ba? Ano lang to, mga sangkay, pinag-ipon-ipon lamang pong mga bato, buhangin, mga sangkay. At ngayon, makikita na po natin, isa ng malawak na alasyudad na artificial island. Ganyang katindi ang China. Runway, mga radar. Grabe, may runway pa. Wait, balikan natin. Sa ng gusali. Ayan, oh, may runway pa. Ito po yung nilalandingan ng mga eroplano nila. Runway, mga radar. Ito, radar.
Ito yung mga nagde-detect, mga sangkay ng kanilang mga eroplano o di kaya pati siguro mga barko. Mga warehouse at aircraft hangar. At mga warship ng China. So, kita nyo na? May mga warship mismo ng China na nakapaligid. So, anong ginagawa ng China? May preparation ba sila na isang delikadong digmaan, mga sangkay? Kasi nag-iipon po sila. Buti nga, na-discover po ito ngayon, mga sangkay. At least, yung mga sundalo po natin dito sa ating bansa, aware at makakapaghanda kung ano man ang posibleng gagawin, no? Na nakadaong sa itinayong pantalan sa isla. Tila hindi pa rin tapos ang pagpapalawak sa isla Grabe, lawak oh. dahil may mga namataan pa kaming konstruksyon doon. Ang mas nakababahala, halos kalapit lang mismo ng Pag-asa Island. Ayan lang oh. Ito yan, mga sangkay. Andito yung Subi Reef. Andito yung Pag-asa Island. Yung niliparan kanina ng media natin. Papunta dito sa may Subi Reef. Malapit na malapit lang. So, nasa West Philippines silang talaga. Ang Subi Reef, kaya hindi nakapagtataka na sobrang bilis nila mag-deploy ng mga barko kapag naispatan ang Philippine Coast Guard at BIFAR. Matapos nga yung ating aerial mission Kaya tama lang talaga na ang Japan ay nangingialam na ngayon eh. Kaya para may ano talaga, may makakatapat talaga itong China. nagsagawa naman ng maritime patrol itong barko ng BIFAR sa mga Sandy Cay o sandbar malapit sa Pag-asa Island at ilang oras pa lang tayo naglalayag ay binabaan na tayo nitong rubber boat ng barko ng China Coast Guard. Oh, ayan, 'di ba? Andito ka agad mga sangkay. Bukod sa bumuntot na Chinese rubber boat na ito, pinaalis pa ng mga tauhan niya ng aming barko. Aha. Sa kapila nito, muling iginiit ng PCG na sa atin ang mga sandbar. So as far as the Philippine government is concerned, we are still ensuring na mapapatulyahan natin ito. Wala pa namang katotohanan yung sinasabing Chinese have already taken control of this Sandy case. Bukod naman sa nagkalat na militia vessels, namataan din ng BIFAR ang monster ship at survey ship ng China na umaaligid pa rin sa Escoda Shoal na pasok sa 200 nautical miles EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Inaalam pa Grabe, ng no? PCG kung ano ang pakay nila roon. The mere fact that this falls within our exclusive economic zone, walang karapatan ang People's Republic of China na mag-conduct ng marine scientific research dito sa Escoda Shoal, no? Nagpapatuloy ang pagpapatrolya ng BIFAR sa iba't ibang features sa West Philippine Sea at naging bahagi nga ng maritime patrol natin ay yung pamamahagi ng halos 7,000 liters ng libreng diesel sa mga mangingisda sa Escoda Reef. Hindi yan tinantanan ng mga nakabantay na CCG na siya namang tinapatan ng mga tauhan ng PCG. Ayun, buti na lang mga sangkay, may ganun na. Tinatapatan na nila mga sangkay, no? Kasi yung mga dati, mukhang wala eh. Sa oras na ito ay nakarating na tayo ng Iroquois Reef na sakop naman ng Recto Bank na pinaniniwala ang mayaman sa langis at natural gas. At maging sa lugar nga na ito, kung makikita nyo sa likuran ko, ay nagkalat pa rin ang mga barko ng Chinese Maritime Militia kahit papasok ito sa ating EEZ. Grabe. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dito mga sangkay? Tingin nyo ba ito po ay isang base militar? Na nakita nga po, ayan o, na nakita mismo ng, ayan, nakita mismo ng otoridad natin mga sangkay, may media pa po, naispatan, huling-huli sa akto. Ano sa tingin nyo mga sangkay, ito ba ay isang base militar? At ano po ang inyong opinion tungkol dito? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga vlog. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.